masyadong usapin ngayon mga kababayan about sa pera. About po sa pera ni Kuya Oliver. Kaya itong 120,000 mga kababayan, samahan niyo po ko para matuldukan na po yung usapin, ibibigay ko na lang po. Ipapahawak ko na po. Samahan niyo ko mga kababayan. Tara. Para wala nang gulo, para mapanood nila, makita nila. Mga kababayan, mga kabarangay, magandang hapon po sa atin lahat. Oras na po 1:15 ng hapon mga kababayan. Ang pag-uusapan natin ngayon mga kababayan ay patungkol po doon sa sa masyadong usapin ngayon mga kababayan about sa pera. About po sa pera ni Kuya Oliver. Kagabi mga kababayan, napag-usapan natin or naipakita ko sa inyo yung hinaing ng mga kapatid ni Kuya Oliver na gusto nila ibangko na lang po yung pera. Sabi nila, kukunin nila yung pera at ibangko at joint account daw sila ni Kuya Oliver. Kaya lang mga kababayan, ang problema ko dito, paano nga magiging joint account dahil wala si Kuya Oliver. Hindi na makapagsulat, wala naman sa katinoan. Ang pagkakaalam ko kasi mga kababayan, ang tao pag wala sa katinoan is hindi pwedeng papirmahin. No? Pero ito mga kababayan, bago ko ibigay doon, pero kahapon ng umaga mga kababayan, napag-usapan nga po na dito yung sa unang usapin na masaya ako, na malungkot, dahil umabot na po ng 120 yung pera ni Kuya Oliver. No? At ito na nga mga kababayan, dahil umabot na ng 120, na-i-announce ko na yon kanina pero hindi namin upload. So ito na ngayon ang karugtong ng usapin na yon. Kasi gusto ko talaga maging maayos mga kababayan. At sa puntong ito mga kababayan, eto na, nakuha ko na po yung pera. Nasa akin na po yung 120,000 pesos. Ano nga ba talaga ang gagawin natin? Ano nga ba talaga ang pinaka-the best na gawin ng inyong lingkod para matapos yung gulo, para magkaroon or matuldukan na po ang lahat? Lalo na't nandito na yung pera ni Kuya Oliver at lumalaki pa ng lumalaki. Di ba? Nung unang announce ko yung 100, nagulat nga po ako. Una, malungkot ako kasi nagkakaproblema about money. Pero masaya rin ako kasi lumalaki yung pera ni Kuya Oliver. Patunay na maraming naawat nagmamahal kay Kuya Oliver mga kababayan. Pero ito na ang naging problema. Sino nga ba talaga ang ahawak? Kanino nga ba talaga mapupunta yung pera? Dahil mga kababayan, andito na yung pera. Ito po, 120,000 na to mga kababayan. Perang ito, binigay ninyo para kay Kuya Oliver. Kaya lang ang problema nga mga kababayan ay nagsilitawan na yung mga kamag-anak, pinsan. Nagme-message na sa akin ang pinsan na ibigay ko na daw tong pera. Na-receive ko yung message na yun mga kababayan nung 120 pa lang, ay 100,000 pa lang. Ano kaya na naman ang matatanggap natin or magiging reaction nila pag ngayong nalaman na nila na 120 na itong pera? Pero parang lumalaki pa mga kababayan. No? Pero para matuldukan na mga kababayan, dahil sa totoo lang po, ayaw ko rin na magtampo sa akin ang pamilya ni Kuya Oliver. Ayaw kong magalit sila. Ayaw ko rin po na magtampo sa akin ang mga sponsor. Ayaw kong mawalan sila ng tiwala. Pero mas ayaw ko mga kababayan na ako ang hahawak nito. Kaya ibibigay ko na lang po yung pera para wala na pong masabi sa akin, para wala na pong gulo mga kababayan. Dahil ang perang ito yung sinumpaan at ipinangako ko sa inyong lahat. Pag pera ng beneficiary, never kong gagalawin at never magkakaroon ng problema pagdating sa money kay Daddy Frankie.
Masaya na po ako sa views, doon ako magkaroon ng revenue. Pero sa sponsor, binigay, pag ibinigay sa akin, salamat po talaga. Pero pag sinabing para sa beneficiary, para sa beneficiary. Kaya itong 120,000 mga kababayan, samahan niyo po ko para matuldukan na po yung usapin, ibibigay ko na lang po. Ipapahawak ko na po. Samahan niyo ko mga kababayan. Tara. Para wala nang gulo, para mapanood nila, makita nila. Ay, honey. Okay. Kumusta ka dyan? Okay ka lang? Okay. Eto, honey, yung pera kasi, nagkakaproblema ako dito. Kasi nung ini-announce ko to, na 100,000 ang pera ni, ni Oliver, ay, nag-message nga, di ba? Alam mo naman, nag-message ang pinsan na ibigay na lang. Eh ngayon, 120 na, I'm sure, mamay magme-message sa akin or baka may tatawag na sa akin kasi lumalaki 120. So, ayaw ko rin na, kasi hindi sa akin to eh. Ikaw, ano sa palagay mo? Bibigay, ayaw ko kasing sa akin mag-stay ito. Ay, saan mapupunta yan? Kay Kuya Oliver kasi to. Bigay ng mga Gcash, di ba? Alam mo naman. Eh, paano? Kaya ang gusto ko, ipatago muna sa'yo. Sa'yo ko muna ibigay. Ba't sa akin? Eh, alam nga namang, honey, kaya ito nakarating tong pera na to sa akin, sa atin, para kay Oliver. Ipinagkatiwala ng mga sponsor sa poder natin. Eh, patago ko muna sa'yo. Hindi na po pwedeng hawak-hawakan ko to. Mamaya magastos ko pa to. Hindi rin pwedeng ibigay ko. Pasensya na po sa mga kamag-anak pinsan. Alam kong naiintindihan din nila ako, mga kababayan. Hindi naman po pwedeng ipahawak yung sinasabi nilang ibangko, tapos joint account. Hindi rin po ako sang-ayon. Kasi sa hirap ng buhay ngayon, real talk lang tayo mga kababayan, pag nagastos yan, mahirap na po ibalik. Eh paano? Kung ibinigay ko to sa kanila halimbawa, tapos pag nagastos, eh hindi natin alam kung anong kailan lalabas si Kuya Oliver. Bigla-bigla lumabas or bigla-bigla tumawag, may bibilihin, may gamot, may kailangan. Paano kung kailangan ko na yung pera para kay Oliver? Ay, teka lang, wala pa. So, magkakaproblema. Kaya pinakadabesan, ikaw na lang muna, tago mo na lang sa ano mo, sa taguan mo ng pera. Kaya hawakan mo yan. 120, ito ano to han? 50, di ba? 50. So, 100. Bibilangin ko to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,000. Lagay mo dito sa gitna para hindi magkalat. Okay, sige, ikaw bahala. Ikaw nasunod. Para pag lumabas si Oliver, may magamit din siya. Sa palagay mo, tama ba to na sa atin na lang? Ikaw, yung opinion mo. Para sa akin, okay lang ka naman. sa camera. Para sa akin, okay lang naman na itago ko ito. Para pag lumabas si Oliver o may kailanganin siya, is may magamit tayo. Anytime, pwede kong makuha sa kanya mga kababayan. Yes. No? Okay lang naman sa akin. Baka pang parlor mo rin yan. Ay, hindi. Joke lang. Para kay Oliver, para kay Oliver. Yes po, mga kababayan. Para sa kanya po ito. Kasi ang concern talaga natin dito mga kababayan, pinaka-concern, hindi naman po ito mabubuo, yung pera na ito mga kababayan, kung hindi sa panawagan ni Daddy Frankie about Kuya Oliver. Sa totoo lang, kaya maraming nagmahal, naawa kay Kuya Oliver. Imagine, 16 years na kulong, ang daming magkakapatid, ganun ang sinapit. Kaya maraming naawa talaga, ipinagkatiwala. Kumbaga, mga kababayan, naintindihan ko po kayo, lahat po na nagpadala. Sumuporta sila, lahat na nagpadala talaga, sumuporta sila kay Daddy Frankie, hindi lang sa panunod, kundi pati sa pera, dahil gusto nilang gumaling si Kuya Oliver.
Ngayon, kung susundin natin yung sinabi ng pamilya na itago, sila ang magtago, lalo na't malaking pera to, yun nga, mawalan ng tiwala talaga. Kaya mga kababayan, mga kabarangay, pagpaumanhin nyo po, para matapos din, ito yung desisyon ni Daddy Frankie sa ngayon. Ipatago ko na lang muna kay Aling Rochelle. At least ito, nakasiguro ako na kukunin ko. Andyan agad pag kailangan na. No? At respeto din sa kagustuhan ng nakarami. Ito yung sinasabi ko na hindi po ako pagdating sa pera ng sponsor, pagdating sa pera ng beneficiary, hindi po ako basta-basta nagde-decide. Kasi hindi naman sa akin yan. Galing sa mga butihing sponsor. Kaya siguro tama lang na wag muna nating ibigay. Pero wag po kayong mag-alala, mga kapatid, mga pinsan. Hindi po pag-iinteresan ng aking asawa o ako, ng aking team, ang perang para sa kapatid ninyo po. Ngayon mga kababayan, pag dumating na si Kuya Oliver, andyan na si Kuya Oliver, at magaling na siya, may awa ang Diyos, hopefully ipag-pray natin, at alam na niya ang tama't mali, bibigay ko to kung hindi nagastos. Bibigay natin. At siya na rin mismo ang bahala kung sinong bibigyan niya. Pero sana hindi naman. Sana, syempre kasi para sa kanya to, di ba? Kung ano yung magiging desisyon ni Kuya Oliver, pag nasa tamang kaisipan na siya, at least naramdaman ni Kuya Oliver yung pagmamahal natin, lalong-lalo na sa mga sponsor. At least, pag nandyan na si Kuya Oliver, pwede natin siyang bilhan kung ano yung mga kapagpasaya sa kanya. Ikabubuti niya. Di ba? Kung ano yung nararapat sa katawan niya. Ikaw, honey, anong opinion mo? Anong masasabi mo? Yes, tama lang naman na muna na talagang, yun sa akin nga, okay lang naman sa akin, no? Opinion ko yun. Para, yun nga, gaya ng sinabi mo, pag lumabas siya, may mga gagamitin siya. May gagamitin siyang pera para sa kanya. Ano mensahe mo sa mga kamag-anak? Paano kung magalit sila sa atin? Yun lang. Mga kapatid at mga pinsan ni Oliver, wag po sana kayong magagalit. Ano po, yun po, gaya po ng nakita namin sa mga comment section ng mga followers natin is nagsasuggest po nila na hindi mo nang ibigay sa inyo. Pero sana po, maintindihan nyo po yun. Kasi nga po, ito nga pong pera no, is para kay Oliver. Para po sa kapakanan niya, sa kinabukasan niya once na lumabas na siya sa hospital. Kaya sana po, maintindihan nyo po sana yung naging desisyon ni Daddy Frankie. At wag po kayo mag-alala, nasa mabuting kamay po ang pera. Diba? Kasi dalawa po ang iniingatan ni Daddy Frankie, mga kababayan. Una, yung tiwala ng tao sa akin. Yan ang ayaw na ayaw kong masira. Lalong-lalo na sa pera. Yes. Kaya sa mga nagpapadala po or mga nag-sponsor sa akin, sakali po na may nakaligtaan kami, mga kababayan, message nyo lang po ako, Daddy Frankie. May pinadala ko, parang hindi mo pa na-mention. Gusto ko lang iklaro kung na-receive nyo ba o hindi. Para i-recall namin. Kasi lahat po talaga ng dating, pinapacheck ko yan sa aking mga kasama. Ganon din kay Ma'am Aussie ng Australia. Hindi ko na maalala kung 3,000 o 1,500 yung pinadala nila para kay alam ko para dun sa bulag na matanda. No? Nasabi ko yun, di ba? Magkano yun? 3,000, 1,500? Hindi ko po tanda pero para din po talaga yun sa... Kay Ma'am Aussie, maraming salamat po, mga kababayan, mga kabarangay, sa totoo lang po, maraming nagbibigay pero nakalista, hindi ko lang mapuntahan agad-agad. Kasi sa totoo lang, magkakalayo ang lugar ng mga yan. Di ba? Kaya, step by step, pero pupuntahan ko. At makakaasa po kayo, never ko po talaga pag-interesan. Alam kong alam nyo rin yan. Pero, kaya ako nagsasabi, para maintindihan din ng iba. Dahil gusto ko transparent talaga. Kaya inuulit ko, kung sakaling may naipadala kayo sa amin, pwede nyo i-forward sa akin ng screenshot kung hindi pa namin nanonotify para ma-recall namin, para maalala namin. Pero basta natanggap na nakita namin, lista po yan. Medyo matagal lang talaga. Step by step po. Tsaka isa pa, mga kababayan,
medyo bumagal yung trabaho namin ngayon. Sad to say, ayaw ko sanang sabihin, pero para hindi na rin po kayo magtaka. Sana tulungan niyo po ako mga kababayan, samahan niyo po ako na manalangin. Dahil last Sunday po, nasa ICU ang aking mother. Heart attack po. At hanggang ngayon, hindi pa namin siya nakakausap. Nasa ICU pa rin. Bagamat nagtitiwala ako kay God na malalagpasan ng aking nanay, samahan niyo ako mga kababayan na ipag-pray. Lalong-lalo na po, mamayang hapon, ako ay pupunta doon sa kanya. Kaya wala si Boss JB ngayon. Andoon yung mga ibang kapatid ko. So mamayang gabi ako naman po, no? Kaya medyo problemado ang inyong lingkod. Dugay na aking sinabi, lahat ng nangyayari ay pinapasa Diyos natin yan, no? Kaya salamat mga kababayan sa lahat ng tiwala ninyo sa akin. Makakaasa po kayo na magpapatuloy kami ng aking honey. Magpapatuloy po kaming gumawa ng mabuti dito sa mundong ibabaw. Hindi man po kami, wala man po ako sa politics or what, masaya po akong maglingkod sa mamamayang Pilipino na abot ng aking makakaya. Masaya po ako mga kababayan, kahit may mga time talaga na pagod, puyat, pero masaya po ako. Aaminin ko mga kababayan, siyempre. Hindi ako stupido. Dahil, bakit ako masaya? Nakakatulong na po ako sa ating mga kababayan na wala ng pag-asa. At pag nagkaroon ng views, revenue, kumikita, at mas nakakatulong pa tayo. Diba? Although noon pa man mga kababayan, ilang taon mahigit, nagbablog kami, walang revenue, pero tuloy-tuloy ako. Dahil gaya ng sinabi ko, masaya po ako na nakikitang nakakatulong ako. Lalong-lalo na't problemado ang ating bansa sa mga kinakaharap. Pero ako mga kababayan, gaya ng aking sinabi, matibay, matatag. Dahil sa dami na rin ng mga pinagdaanan ko, naging matatag na talaga. Kumbaga, hindi ko na sinasabi perfect ako pagdating sa mga ganyan. Pero, subok na. Kaya alam ko lahat tayo may kanya-kanyang problema. Kaya kahit ganito na may problema ako, hindi naman natin ginusto. Hindi ginusto ng mother ko anong mangyari sa kanya. Kaya ipag-pray natin, samahan nyo ko. Diba? Pero kahit may problema nga po ang aming pamilya, kailangan ko ring i-update kayo. Kasi ayaw kong mawalan ng tiwala yung mga taong nagtitiwala sa akin. Dahil nun pa, nasimulan ko na tong ganitong trabaho. Kaya honey, tago mo to, no? Okay. Talian mo. Kagagaling ko lang kasi mga kababayan, kawi-withdraw lang to. Ayaw ko rin kasi magtagal, baka ma-hack tayo, ma-scam tayo, no? Kaya kinuha ko na, no? Kaya sana mga kababayan, no? Maging maliwanag sa atin lahat. Kaya sa lahat po ng mga nagsasabi dyan na ganito, ganyan, mga kababayan, maaring ang kamag-anak din nila Kuya Oliver is hindi pa sila ganun mag-isip, kaya wag na po natin silang husgaan masyado. Hayaan na po natin dahil lagi ko nga sinasabi, hindi naman po ganun kabilis maniwala si Daddy Frankie. Lahat yan, pinag-aaralan ko, pinag-iisipan ko kung ano yung best. Kung hindi man po ako sigurado sa aking desisyon, hindi po mawawala ang aking pagsangguni sa inyo. Lalong-lalo nga po sa pera. Kukuha po ako sangguni, opinion ninyo. Dahil yung pagbablog natin, kumbaga hindi ito mabubuhay or hindi ito iikot, hindi ito magmamanage ng kami-kami lang. Hindi ito magwo-work na kami-kami lang. Kaya nagiging matagumpay tayo dahil alam ko nandyan kayo na nakasuporta. Kaya marapat lang na bawat galaw ko, kung hindi ako sigurado, ay isasangguni ko sa inyo. Marapat lang po, lalong-lalo na sa perang ito na sa inyo galing,
Kaya kukuha ako ng opinion ninyo. At iyon ang nabasa ko kagabi, karamihan. May nagsabi pa nga, Daddy Frankie, natutuwa po ako sa mga ginagawa mo. Hindi man po ako isa or hindi man ako nakapagpadala sa GCash at pera na yan, pero pag ibinigay mo sa kanila, magtatampo talaga ako sa iyo. Daddy Frankie, nakakawalang gana kung ibibigay mo sa kanila. Kasi alam namin at ramdam namin na magkakaproblema pag ibigay mo ang pera. So yun ang ayaw kong mangyari. Yung mawalan kayo ng tiwala sa akin about money. Diba? Dahil ang pera, mga kababayan, hindi natin dapat pinag-iinteresan. Gawa lang tayo ng mga bagay-bagay na nararapat at kusang darating yung pera. Napakasarap po dumating sa atin ang biyaya, blessing, pera na pinagpaguran talaga. Okay? Honey, ikaw, anong mensahe mo sa ano? Yun nga, gaya ng sinabi ko, wag po sana kayo magtampo at sana ipagkatiwala niyo po sa akin ito at makakarating po ito kay Oliver once na lumabas na siya sa At yun, mag-iingat po kayong lahat po na nagpadala para kay Oliver yan. Maraming salamat. Yes. Yan. Thank you so much po sa mga nagpapadala through GCash. Nagulat po ako, 120 na. No? Laki. Hindi po biro-biro to, mga kababayan. Yes. Kaya pakaiingatan namin yan. Salamat po talaga sa suporta. Kaya mga kababayan, wag po sana kayong magsawa na i-share ang mga upload videos natin para mas makatulong pa tayo. Lalong-lalo na po, may nakilala naman tayo si Ate Janice, yung isang OFW, teacher na OFW na tinutulungan natin. Kaya lang, medyo problema rin yun, mga kababayan, kasi nung nagpunta ako doon, nag-iwan ako ng 5,000, parang pinag-aagawan yung pera. Kaya, bakit nga ba? Gaano nga ba ka-power sa kanila ang pera? Pati sa Senado, pinag-aawayan pera. Kahit kay Daddy Frankie, ano ba yun? Pero, kaya natin yan, mga kababayan. No? Maraming salamat po and magandang gabi po sa inyong lahat. Sana po yung naging liwanag sa inyong lahat. Shoutout po sa lahat na nandyan sa premiere, sa mga nagpapakulay, maraming salamat po. Napakalaking bagay po yan, no? Sa Team Rise Above, thank you so much po, Tita Honey S. Ayan. Sino ba yung mga nagpapakulay dyan kagabi? Ay, kay Ma'am Flora Vlogs yan. Okay. Maraming salamat po. Ang dami, hindi namin mabanggit tuloy, mga kababayan. Pasensya na po kayo. Pero isa na masasabi ko, alam ni God kung sino kayo, si God na po ang bahala. At sana, lalo pa kayong i-bless ni God para mas makatulong pa kayo. Napakasaya ni Daddy Frankie dahil ngayon lang ako nakakatanggap ng mga ganito na sa tulong ninyo ay mas makakatulong po ako. Hindi man po ito sa akin pero napakalaking karangalan kay Daddy Frankie at kay Mami Rochelle na may tiwala kayo sa amin. Kaya hindi po ito masasayang yung hindi namin ipagsasawalang bahala yung mga yung trust ninyo sa amin, tiwala ninyo sa amin, no? Kaya shoutout po sa inyong lahat, mga kababayan dyan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Thank you so much. God bless po. Daddy Frankie po, mga kababayan, anak ng Pangasinan, from Pangasinan. Baka hindi pa kayo nakasubscribe sa aking YouTube channel, mga kababayan. Pwede po kayong mag-subscribe dyan at click yung bell button para lagi kayong ma-update sa mga nagaganap, lalong-lalo na sa ating mga beneficiary, no? Sa aking YouTube channel, Buo Lagi ang Kwento, no? At syempre kay Aling Rochelle din, mga kababayan, sana aking napakagandang asawa, na paboritong asawa, no? Pwede nyo rin siyang isubscribe sa kanyang YouTube channel, Aling Rochelle Vlog. May mga upload videos din siya doon, mga kababayan. Kagaya kagabi, doon nyo makikita kung paano niya pinakain, inaalagaan ang ating mga beneficiary dito, lalo na sa mga panahon na nandito siya. No? Kaya thank you so much po. Magandang gabi. God bless po. Mabuhay po tayong lahat. Bye-bye po. Maraming salamat. Tago mo na itong perahan. Ingatan mo yan. Talian mo na rubber band. Isa dito, Nandun isa yung dito. rubber. Okay? Oo. Bye-bye po. Bye-bye. Salamat.